tayo talaga ng darkness at ang mga anak ng Diyos ay nasa dark side. So, kailangan i-rescue ko para magkaroon tayo ng liwanag. Naintindihan po ba ninyo? Nasa spiritual heavenly kasi warfare tayo in the heavenlies. So, totoo nga, hindi ka pwedeng makipaglaban pag hindi ka muna sundalo. Totoo nga, kapag hindi ka training, talagang katalunan ang pinunta mo sa battle. That's why preparation is very important. Alright, let's go straight overcoming the flesh. Sapagkat ito po ang problema, i-address natin. Bakit ganyan ka? Inaantok ka tuwing sa salita ng Diyos? O hindi ka nagre-respond sa mandate ng Lord simply because you are dead spiritually. So, pwedeng born again ka, pero maraming patay sa'yo. Patay yung spiritual ears mo. Hindi makapasok yung signal. Sapagat kapag may kasalanan, the wages of sin is death. Close ang iyong spiritual ears. Hindi mo naintindihan. Kaya next time magkita tayo, walang move ang Holy Spirit. Simply, sinasabi ng Holy Spirit sa atin through the word na grieve ang Holy Spirit sa iyo. Kaya hindi siya makapasok ng signal sa loob. Alright. So, born again believer na tayo. Pumasok na tayo sa door. Sa door ng eternal life. Ang eternal life po ay iba sa physical life. Eternal life is spiritual. So, kapag the way, the truth, and the life, ito yung salita ng Diyos, yung door. I am the door. Whoever comes to me will see heaven. Kasi ang langit po ay lugar ng Diyos. Ngayon, kapag nanalangin kayo at kayo ay nakapasok na sa door because Jesus is the door, ibig sabihin may Jesus ka na, dala mo yan. Yan yung access mo para ma-enjoy mo ang langit. Ngayon, kahit born in the Spirit na tayo, gaya ng sinabi ko, marami pa tayong patay sa ating mga dapat buhayin. Katulad ng Philippians na tinawag natin kahapon, na pag-aralan naman natin. Nag-aral ba tayo na ang Philippians is knowing the power, the resurrection power of God? Bakit kailangan alamin pa yan? Kung mamatay tayo at buhayin na lang tayo, diretso na. Pero ang ibig niya sabihin dyan, yung mga patay, yung hindi ka nakarinig, kahit na naintindihan mo naman, English, pero hindi siya nakakapasok. Close ang door. Pag close ang door, ibig sabihin may ginawa ka. Sin separates you from God. So, hindi ka na naman spiritual. Kahapon lang tayo nagkita. Sumbi ka na naman. So, because the door is closed. Kaya nga po, bawat part ng katawan natin, kailangan nating palayain sa nag-close ng door. So, yung susi, yung key, master key, is si Jesus. Binibigyan tayo ng keys. Yung salita niya ay keys. Yun ay mga susi para ikaw ay mapakawala. Pakawalan ka sa cage mo. Wala kang freedom. Nakaganon ka. Oh. Kailangan mo pang i-set free. Kaya hindi siya one time ang setting free. As you continue to grow mature, bakit hindi ako makaforgive? Nasa cage ka. Bakit hindi ako nakasunod sa sinabi ni Pastora? Hindi ako naging magandang leader. Naka-cage ka. Wala akong magawa. At ikaw din, wala ka rin magawa. Pero yung susi, ang susi ni Jesus is the Word of God, na kapag tinanggap mo, yun ang makawala sa iyo. And from time to time, maraming ma-set free sa iyo habang ikaw ay Genesis down to Revelation. Yun naman po ang plano ng Diyos, na pakawalan ka sa lahat ng nag-hold sa iyo para sumama kay Jesus. Sabi ni Pablo, so I say walk by the Spirit. Ano ba ang mag-walk by the Spirit? Kilala mo yung Holy Spirit. Pili ka. Bad spirit yung kasama mo, walk Yung pamumuhay mo ba?
Yung pamumuhay mo ba, mula umaga hanggang by kasama mo ba ang Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit, kilala natin. Kapag born in the Spirit tayo, may love, may peace, may joy. Yung bunga na sinasabi niya dyan sa Galatians 5:23. May self-control tayo. Yan yung indication na Holy Spirit ang kasama mo. Pero may flesh ka pa eh. Kahit nag-walk ka ngayon, pwedeng nag-step siya ng 1, ikaw naman nag-step back. Kasi may free will ka. So yung walking in the Spirit, all the way, you trust the Holy Spirit kung pag-step niya ng step ka rin. Pag-step niya, step ka rin. Pag tumakbo siya, takbo ka rin. Kasi nga, you decided to walk with Him, to be with Him, to live with Him. Ito ang sabi niya, ang reason para hindi mo mag-gratify ang desire ng flesh. Ang desire ng flesh, tamad ka. Ang desire ng flesh, lagi kang mali. Ang desire ng flesh ay parang pang-kontra. Kaya nga nagkakaroon ng contrary. Next verse, sabi niya, for the flesh desires what is contrary to the Spirit. Ang Spirit gusto kang magbasa. Ikaw ayaw mo. Magteleserye ka muna. Mukhang walang may nag-amen. And the Spirit, what is contrary to the flesh. Magkalaban yan. May force yung dalawa na yan. Force. Flesh has a force, while Spirit has a force. So, laging may tug of war. Diyan papasok ang free will mo. Na sino ang piliin mo, yun ka. So they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Kung anong gusto mo, lalo na gusto mo hindi ka malate, gusto mo maging president ka ng women's, nandito ka. Prayer warrior ka dapat. Kung believer ka, hindi na kailangan pastor ka. Believer ka, prayer warrior ka. At automatic, hindi ka nahihilain o remind, ikaw na mismo ang nandyan. Because yung Holy Spirit, kasama mo. Saan kanya dadalhin? Sa katamaran? Hindi. Hindi tamad ang Holy Spirit. Diligent ang Holy Spirit. May power siya. Dadalhin kanya sa prayer time. O bakit hindi ka madala-dala? Ganon ka pa rin. Paulit-ulit kang sinasabihan, ganon ka pa rin. Ibig sabihin, naka-cage ka. Kailangan mo ng deliverance. Naintindihan po ba natin? Laging nagko-conflict yan to each other so that you are not to do whatever you want. Hindi mo magagawa. Gusto mong bumait, hindi mo magawa. Kasi may nag-hold sa'yo. Yan yung flesh. Mag-response naman kayo. Nandito pa ba kayo? Baka naman nandun kayo sa... Buhay ba tayo? Binuhay na kayo ng Lord. Verse 18, but if you are led by the Spirit, tandaan nyo yan. Ako araw-araw, pag gising ko sa umaga, okay, I want you to carry me, Holy Spirit, because I am not under the law. Anak ako ng Diyos. So, sino ang nagkikerry sa akin? Ang Holy Spirit. Hindi niya ako ikikerry sa flesh. Ikikerry niya ako sa Kanya. So, ano ang gagawin? Sabi ng Bible, maraming tubig para makarry ka. Sa swimming pool ba? Lulutang ka, talagang lulutang ka. Kasi maraming tubig. Kaya nababagsak ka, walang tubig. Hindi ka ma-LED. Ang LED kasi, LED is kinakalong ka ng Holy Spirit, dadalhin ka niya sa Kanya. The acts of the flesh are obvious. Ano ba, pag sinabi natin flesh, katulad nito, nag-prophesy ako kay Lilibet, Ezekiel. Ang tanong niya doon, did this dry bone live? At mayroon doon, yung tendons,
Yung laman. Physically, laman. Flesh. Pero sa spiritual, hindi siya yung laman na nawala kay Lilibet, ha? Spiritual, iba ang meaning. Pag sinabing flesh, ito, i-describe ko ang flesh, sexual immorality. Impurity. Salamat na lang may BCF purity tayo. Pero hindi guarantee yan. Kasi pag umandar yung flesh mo, lalabas yung impurity. And debauchery. Debauchery is kaguluhan. Idolatry. Witchcraft. I-count nyo nga. Hatred. Discord. Jealousy. Fits of rage. Selfish ambition. Dissensions. Factions. And envy. Drunkenness. Orgies. And the like. I warn you, as I did before, over and over again, even myself, as your pastor, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Tingnan nyo yung 17 na description ng flesh. Saan kayo dyan? Hindi naman pwedeng wala kayo dyan. Think about 17. Yung obvious, 17. Come on. Yan. Idolatry, meron ka pa ba yan? Adultery, meron ka pa ba yan? I tell you, number one na work ng flesh is idolatry. I mean, adultery and fornication. Kapag nasa adultery pa rin tayo, fornication, mga pastors, mga servant ng Lord, at sinabi mong ikaw ay born again, then ikaw ay living in the flesh. And if you are living in the flesh, you are feeding the devil every day. Natural, lalalaki, magiging giant ang devil sa iyo. Sa Tagalog, para mas maintindihan, mukhang wala pa rin yung reaction. Diyos ko, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The Holy Spirit is here. Holy Spirit, I know you are here. Buhusan niyo po kami ng understanding. Buhusan niyo po kami ng interest. Or else, sasara ang langit. Ang interesado lang ang binubuksan ng langit. Okay. Tagalog po para maintindihan natin, ito ay para sa lahat. I'm doing this not because of BCF only, but because sa lahat po ng mga believers na hindi kayo nagkakaroon ng opportunity to be in the school of the Spirit. Kung sinabi ko, gaya na sinabi ko, kung serious kayo dito sa school of the Spirit na to, talagang sigurado ako na kayo ay makakasama sa banal na Espiritu. Sigurado ako. Hindi makakaila ang mga hilig ng laman. Flesh is hilig ng laman. Pakikiapid. Sinabi ko noon sa iba dito, may mga past kayo. Huwag kayong makakasiguro. Kahit pastor kayo. Huwag kayong makakasiguro na hindi babalik yan anytime. Because that is the work of the flesh. Kaya nga, kung ako sa inyo talagang mag-aral, dikit sa salita, para hindi mo magawa uli. Kasi pag nagawa mo na naman uli yung adultery, masahol pa sa dati mong ginagawa. Because magdudouble time ang demonyo, babawi siya kapag may pagkakataon. Warning ito sa inyo. Mahal ko kayo, kaya ako sinasabihan. Hindi ako naniniwalang serious kayo. Pagdating sa kainan ng salita ng Diyos, wala kayo. Pagdating sa kainan ng pagkain, nandiyan kayo. Kumplito kayo. So, obviously, dito sabi niya, hindi makakaila ang hilig ng laman. Pakikiapid or adultery, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Like money, your time, your career, pwede mo maging idolatry yan. Kung saan mo binibigay ang time mo most. Simple naman, sinasabi ko sa inyo, noon, hindi nyo nakuha yung 3 jobs. Ako, naka 3 jobs ako sa Korea. Pero anong ginawa ko? Talagang pinasok ko na sa job ko si Jesus. Hindi mo na pwede sabihin, iba si Jesus, iba itong job ko, iba itong career ko. Eh kung talagang born in the Spirit ka, the Holy Spirit will tell you na siya ang Diyos sa career mo. Amen. Kung siya ang priority sa career mo, hindi siya pwedeng second hand. Hindi siya pwedeng, wala akong time sa iyo ito kasi may busy ako. Well, sinabi yan ng Bible, huwag kayong magalit sa akin. Take it or leave it. Hindi makakaila ang mga hilig ng laman. Yan. Pagkukulang, pagkakapuot. Yung idolatry na yan, number 1 na hate ng Lord yan. Kung sobra pa ang pagmamahal nyo sa asawa nyo kesa sa Diyos, idolatry yan. Maging sa inyong karir, maging sa pamilya. Hindi ka nga matawag na disciple kung hindi mo maiwanan yung pamilya mo eh. God is a God of test. He's going to test you kung totoong kanya ka. Eh, late na lang, hindi mo sa masabing kanya ka. Dahil napakadali mong itsapuera si Lord sa konting bagay. How much more kung mag-demand si Lord ng malaking bagay? Di wala na. Hindi na tayo makapasa. Pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, silosan sa loob ng church, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi, nagsaside-sidean tayo at pagkakabahabahagi, nagpapaksyon tayo dito sa church. I warn you ha, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, kasi maraming Kristiyanong naglalasing pa rin, nag-ano pa rin, nagiinom pa rin, nagsisigarilyo pa rin, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Last days na po tayo. Bakit hindi ito ang lumalabas sa mga pastors natin? Kasi hindi nila ito alam. Hindi nila kilala si Lord kung gaano magalit ang Diyos. Wrath of God is pointing at you. Doble kapag tayo ay nakaalam ngunit hindi natin ginagawa. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ulitin natin, ang gumagawa ng ganito, yung 17, ay hindi makikibahagi o cannot inherit the kingdom of God. Yes. Palakpakan natin ang Lord. Pakilagay po sa notebook, ilagay sa inyong pamamahay para ma-save naman ninyo ang inyong mga pamamahay. Kasama na ninyo. Kung hindi kayo saved, how could you save your family? Akala ninyo kay BCF kayo, saved na kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi guarantee kahit pastor ka, malaki ang binigay mo dito, saved ka. Ikaw ang nakakaalam, basahin mo ang law at doon mo i-base kung saved ka nga o wala. Walang makakapagsabi sa iyo, saved ka o hindi. Sarili mo lang at ang salita ng Diyos. Palakpak. Okay, so hanggang 21, di ba? So, wala tayong bahagi. Tapos na yung, huwag na kayo mag-isip ng mga rapture-rapture or yung mga caught-up. Ito na. Dito na caught-up na tayo. I mean, na-embrace na tayo niya. Kapag hindi nyo na-overcome yung late ninyo, I tell you straight, wala kayong kabahagi sa kaharian ng Diyos. Put God priority. Yun lang naman. Kasi kung priority mo siya, hindi pwedeng hindi yun ang result. Ang result talagang una siya eh. Siya yung inspiration mo. Siya yung iniisip mo tuwing umaga. Pag may pera ka, siya pa rin ang iniisip mo. Pag wala kang pera, siya pa rin ang iniisip mo. Priority mo nga siya. Palakpak. O ka, na malilate ka pa. Sa tagpuan yun ng Lord. Sa kakakanta natin na katagpuin mo kang hindi mo pa natagpuan ng Lord. Kasi pag hindi ka nag-jive sa kanyang timing, hindi mo pa siya natagpuan.
Palakpakan natin ako. Okay? So ito po ang gusto ng Lord na gamitin ninyo. Asa, araw-araw to ang work of the flesh, obvious. You will be shocked. At this time, anod na ang mga Kristiyano ng adultery. They are smiling. Total, nakatake part ako, yun lang. Partial. Ang Lord siloso. Gusto niya buo. Kaya hindi mo matanggap ang buo kasi partial ka rin. Sowing and reaping. What you sow, you reap. Kung 1/3 yung binigay mo kay Lord, 1/3 din ay bibigay niya sa'yo. Kung 100% yung binigay mo, 100% din ibigay ng Lord. Palakpakan natin ang Lord. Kailangan mag-ingay kayo para kapasok. Ma-invade ba? Sinasilent kayo ng demonyo para wala siyang para hindi makapasok yung salitang binabasa niya. Ako ay gumaganon pa ako pag ako ay nag-study. Kasi gusto kong pasok na pasok. Hallelujah. Kahit matulog ka, lumalabas yan sa'yo. Hindi mo na kailangang pilitin pa. Lumalabas sa'yo yung binasa mo. O yan yung binasa mo, righteousness. Bakit ang righteousness yung lumalabas sa'yo? Dahil hindi mo siya kinain. Alright. So, paano po natin maintindihan itong flesh na to? Ito yung pinakakalaban ng mga Kristiyano na mawala yung adultery at fornication. Dito sa BCF nalaman natin dugo. Dugo is life. Life is time. Time is life. Pag lagi kang late, short ka sa life. Kukunti na lang life mo. Hindi yung time kukunti na lang yung buhay mo sa Lord. Dahil fall short ka na, pawala na. Yung glory ng Lord pag nawala, boom, you are dead forever. God, you cannot see God. Yung kakampanti ninyo na okay lang kay Lord. Later on, magugulat kayo, hindi nyo na makapa si Lord. Kasi sobrang na tayo, nandyan lang si Lord, nandyan si Lord. Huwag ganon. Kailangan alamin mo, kung totoong nandyan si Lord, may bunga. Palakpak. Next. Ang gusto ng Panginoon ay makilala mo na siya ay espiritu ng katotohanan. Remember, ang mundo hindi siya ma-accept. Napakahirap sa mundo ang itigil ang adultery. Yes. Well, ikaw naman ang nagdadala sa iyo. I cannot say in your behalf. Pinag-aaralan natin dito, ano ba ang kahirapan natin sa pagsunod sa Lord? Flesh nga. Kaya ni-describe na natin ngayon na kapag we walk in the Spirit, we cannot gratify the flesh. Hindi natin hayaan ang flesh ang mag-reign kasi ang flesh is death. Patay ka sa Lord kapag nag-walk ka in the flesh. Like adultery, fornication, idolatry. Kaya nakita natin ang dami. Akala mo, nag-pray naman ako. Asan ang result? Because of this. Dahil dito, walang resulta ang prayer mo. Ang Diyos healer. Hindi siya yung i-heal ka na lang ng pa-portion-portion. Talagang buo magbigay ang Lord. Gusto niya ibigay sa iyo ang buo. Hindi yung at least nawala na yung hindi. Gusto niya total healing ibigay na sa iyo. Ang mundo ay hindi ito matanggap. Yung sobra naman yan si Pastora, righteous talaga. Si Jesus ang righteous, hindi ako. Hindi ko nga yan masunod eh. Kaya ang ginawa ko, sabi ng Lord sa grasya, sumama ka na lang sa akin para hindi ka mali. Sabihin mo sa katabi, siguro hindi ka sumasama sa Diyos. Lagi ka nalilate. Aminin. Because it neither sees him nor knows him, but you know him. Kilala ko siya.
kilala mo siya bilang born in the Spirit, anak ka ng Diyos, anak ka ng Spirit, kilala mo siya na siya ay truth. Sa Kanya ay walang kasinungalingan. Bakit nga Rod sinungaling ka? Ay na, Apo. Ayun, napailocano tuloy ako. Because He lives inside of you. Naninirahan ba si Lord sa iyo? Sa loob ba, hindi sa labas? Sa loob. Kaya kilala mo siya. At alam mong hindi kanya pababayaan. Damang-dama mo na hindi kanya binayaan. Ikaw ang nagpabaya. Ikaw ang hindi sumama. Kaya hindi mo nakuha. Sabi ko nga, dito sa BCF, kung talagang nagpasakop kayo, walang BCF na mango. Look at your neighbor. Bakit ikaw dumb spirit? Siguro hindi ka nagpasakop. Nag-a-attend ka lang pero hindi ka nagpasakop. Yung parang kulambo ba? Pag nasa loob ka ng kulambo, ikaw ay secure. Kung anong blessing ng BCF, kasama ka. Oo, tingnan mo yung iba nga nakipag-pray lang, nakapasa ng exam. Ang masakit, BCF ka. Hindi ka nagpakulambo. Hindi ka sumama. Klaro, pag sumama ka, kasama ka sa budget. Hallelujah. Kapag sumama ka kay Jesus, kasama ka sa lahat ng kung anong meron siya. Huwag kayo magpasimba-simba lang na sumama na kayo. Samahan niyo ang salita ng Diyos. Dahil nandyan lahat ang kailangan natin. Yan sabi niya, I will not leave you nor your orphans. I will come to you. Okay? Palakpakan natin siya. Ngayon, nakilala niyo na ba siya? Tagal-tagal na. Hindi man lang nagtanong, Pastor. Tagal ko na, Pastor ako, pero hindi ko alam to. Mapasok pala si Jesus sa loob. Akala ko sa labas lang. And then, binggoy ka ng flesh mo na okay lang. Pag nakarinig kayo, okay lang yan. Hindi bitaw condemning. Hindi bitaw condemning si Lord, okay lang yan. Pagkasunod naman, okay lang yan. Hanggang sa okay nga, okay ka na. Do not give an inch to the devil. Ito yung nangihina na naman. Kahit kahapon tayo nagkikita kasi bukas na bukas ang iyong door for Satan to attack you. Remember, kapag ikaw ay namumuhay sa flesh, pinipid mo ang devil. Feeding of the devil is the flesh. Ang works ng flesh. Take down notes, please, para at least makasave na lang yan sa iyo mamaya pag uwi. So when you live by this flesh, we are feeding the devil. He is in the dominion of human race. Thriving pa. Alam mo yung tribe? Nagta-thriving pa. Ha? Talagang parang river like a river. Adultery like a river talaga yan. Sa bahay. Mga anak mo hindi mo alam, nag-adultery din yan, nagpo-fornicate. Dahil may flesh sa bahay. Kaya nga, sabi ko, di ba, yung bahay natin, i-declare natin, banal yan. Hindi lang declare sa isang declare lang, gawin. Kasi pag na-influence mo ang buong bahay na ikaw ay malinis, di ba? Pag ikaw malinis, na-influensyan mo yung mga marurumi. Ikaw, ang kalinisan mo, hap-hap lang din. Di ikaw na-influence, no? No marumi. Tandaan nyo, be aware kung may adultery, may fornication sa bahay. The presence of the devil is there. Lalo na ang inyong masturbate hanggang ngayon, para kayong bingi, ma-masturbate pa rin kayo. Alam ko yan. Nakikita ko. Hopefully, nag-mature din kayo para makita nyo naman maamoy ang langsa.
Kung isda nga, makita mo pula, di ba? Bilasa. Sa mata mo makikita ang isda. Hindi nakaka-hide ang mata. Sa loob ng church talagang puno ng plastikan. Sa loob ng church, ito yung lugar na nilalagyan ni Satan ng kanyang maraming skin para hindi siya mahalata. Pero sa akin, pag mature ka, halatang-halata mo, walang ganang makisama kay pastora, walang ganang wala. Mahina. Walang bunga. Lagi siyang opposite. Lagi siyang loner. Yun ang mga ebidensya na pwede kang busy at sa loob, pastor ka, pero wala ka sa spirit. Dead ka na. Separated from the Lord. Because the spirit is ang ebidensya, Holy Spirit. Alright, ano ba to? Did I tell you to do this? Ano doon ang sabi niya? Preachers are having they could easily submit to the flesh. Number one, hindi ka prayerful. Yung prayer mo, wala nga 5 minutes, wala na. 1 hour po ang ebidensya ng tunay na may connection sa Holy Spirit. Kaya hindi natin madinggoy ang salita ng Diyos. Nagsasabi ng totoo. Pag 1 hour, nakakatagal ka, 1 hour ha. Kaya lagi ka, kasi hindi ka nakatagal. Sa presence ng Lord, nawawala lahat. Ang bunga, peace, love, joy. Pero hindi nakikita sa itsura mo. Lalo na sa gawa, hindi nakikita. So, hindi mo na madinggoy ngayon ang mga totoong Kristiyano, yung mga spirit-filled, yung mga anointed na Kristiyano, hindi mo madinggoy. Madidinggoy mo pa yung mga baguhan, okay? Kasi hindi naman nila alam. So, papasok yung manipulation. Yun yung mga gawa ng flesh. Sa katamaran mo, hindi ka spirit-filled. Ano ka? Bad spirit-filled. Because of the works of the flesh. Naintindihan ba natin? Pwede kayo mag-question later. Okay? Put to death. Ito yung yung solusyon, mga kapatid. Mukhang ayaw nyo namang matutol yung flesh nyo, di. Ako, interesado ako. Kayo ba hindi interesadong maputol ang flesh nyo? Kaya nga may pagtutuli eh. Spiritually, ang pagtutuli, pag-separate sa'yo sa flesh. Nililinis ka. So, put to death mo na yung teleserye mo. Yan ang cause kung bakit ka hindi spiritual. Fleshly ka, worldly ka na Christian, worldly ka na pastor. Any moment, the devil can just come to you. Mahinang-mahina ka, you can easily fall to adultery or fornication. Hindi kayo nakakasiguro, hindi makuha sa hindi. Ang totoong taong powerful ay prayerful. So put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. I-condemn. Kung sa faucet, isara, lagyan ng plaster. So opposite, ginagawa ng mga bakla, pinirplasteran yung kanila. Opposite yun. Yun ang magagawa mo pag hindi ka prayerful. Opposite ang gagawin mo. So, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, which is idolatry, because of this, the wrath of God is coming to you. Nagaugtas pa lang si Pastora. Next niyan. Alam mo na.
So I promise tonight, ayoko na mag-ugtas. Baka madala ako. Humingi ako kay Lord ng, Lord, tanggalin mo ako dito. Ayoko nito. Kasi kung mag-ugtas ako, that's the work of the flesh din. Kailangan ko mag-shift ng spirit para ma-save ko ang sarili ko. Nadadala mo ako. Ganyan ang technique ni Satan. Paugtasun ka niya para madala ka. Until mag-inis ka. Saan ba galing ang galit? Sa inis. For minimum, inis-inis ka lang. Mamaya, naulit, 3 beses mo na nasabi, galit ka na. That's the work of the flesh. Palapakan natin ang Lord. Sabihin mo sa katabi, put to death. Patayin. Ay nabilong sa earthly nature nyo, yung mga masturbation. Talagang ina-announce ko yan sa buong Kristyanismo. Ang masturbation is sexual immorality yan. Impurity yan. Lust yan. Evil desires yan na nagkukos sa'yo maging greedy dahil makasarili ka. You love your self-pleasure, which is idolatry. And because all of this, ang galit ng Diyos ay parating sa iyo. Kung ako sa inyo, paulit-ulitin ko ito, palakihan ko, para laging nakaano sa utak ko, ayoko na magalit ang Diyos sa akin. Amen. Ang demonyo, ang strategy niya, pakunti-kunti. Tip, 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 hanggang sa mapuno. Hindi ka madala sa santong paspasan. Yun, sa pahina-hina. Because of this, the wrath of God is coming. Ang galit ng Diyos. Ay, marami ang mga Kristiyano hindi alam, nagaglit na ang Diyos. Nagagalit na ang Diyos. Hindi pa rin alam. Kasi ang nakatatak sa utak nila, religion. God is good all the time. So kahit ikaw ay nagkasala, God is good pa rin. Tell me kung God is good pa rin sa pagkakasala mo. Yes, He's good because He's trying to save you. But when the time comes na talagang natanto ng Diyos na mukhang gusto mo na talagang pinili mo na talagang magkasala ka, that's it. You're condemned. Wrath of God. Because of this, the wrath of God is coming. Take note. Lahat tayo. Take note. Be aware of the works of the flesh. Pakunti-kunti lang yan. We are in this world, dito tayo sa mundo, na puro pleasure. Tandaan nyo yan. Ngayon, hindi mo pwedeng ipagkaila na wala kang flesh. May flesh tayo. Kaya lang, by the blood of Jesus, nakukondemn siya. Pero nabubuhay siya muli kapag tayo ay kulang ng prayer, kulang ng fellowship, kulang ng feeding. Na bumabalik yung lahat nating mga fleshly desire. Ganon ang movement ng demon. Ang mga principalities of this world, marami siyang strategy. Kailangan pag-aralan natin, not just for you, but for the sake of the salvation of whoever, kung sino man yung kasama mo dyan. Okay, so yun ang solution. Put to death what belongs to your earthly nature. Ay, hindi naman pwedeng patayin natin ito kasi buhay pa tayo. Nature ba? Yung nature, sinful nature. Spiritual hindi physical, baka mamaya ipuput to death yung sarili niya. O yun. Nag-umpisa dito yung mga evil desires, yung mga greediness natin, which is idolatry. All you have to do is to be with the Holy Spirit. Parang hindi natin ito ma-perfect. Kahit pa nga nasa Holy Spirit ka, nalulusutan ka pa rin ng sarili mo.
because of lack of knowledge on how it manifests or paano siya maniobra. Next, I want you to know that every time you submit to the flesh, Satan is being fed. Pagkain ni Satanas ang iyong earthly pleasure. So Galatians 5:20 to 21, kanina nabasa na ba natin? Put to death. Yes, yun ang solusyon. Now, the works of the flesh. Alam niyo na yung mga works of the flesh. Amazingly, talagang masyak ka. Number 1 is adultery and fornication. Sa buong mundo ngayon. Invade na tayo ng spiritual activity ni Satan through entertainment, through books, through whatever media. Or maybe sa kasamahan mo, sa environment mo, sa mga ginagawa mo. Invaded na tayo ng demons' activities in order for us to facilitate our sinful nature. So, may power kayo bilang anak ng Diyos, you can condemn. You can condemn the activity of the devil. So remember always yung apat na weapons. Number 1 is the blood that was shed on the Calvary because ang dugo, ito ang doorpost ng puso nyo. Satan wants to invade your heart. Kasi pag nakapasok siya, kuha niya lahat. Kaya ang sabi ng Bible, take good care of your heart. Take guard of your heart. Kasi ang heart ang target ni Satan. Pag pinasok ka, yun ang masasabi natin possessed by the devil ka na. So that's why, pwede siyang pumasok sa utak, makipaglaban battle ito, dito kang makipaglaban. Paglaban mo na, hindi siya makapasok. Yes. Take good care of your heart, no matter what. So the battlefield is your mind. Nasa mind ang tug of war. It's the fight between the flesh and the spirit. So ang advice natin, walk in the spirit so you will not gratify your sinful desire. Kasi pag nag-gratify mo siya, napagbigyan mo siya, you are feeding Satan. You're attracting Satan to do his works in your life, which is to kill you, to steal your faith, to destroy you eventually. So habang nagiging Goliath si Satan sa'yo, nagiging malaki siya kasi patipid mo through your flesh. Later on, wala ka na magawa. You are already tagged by Satan. Naanod ka na. Ang pleasure ay parang flood. Ang sin is parang flood. Pag dumadami na, yung hindi mo lang napapansin. Yun, paunti-unti i-sweep away ka na niya. Wala ka ng power. Wala ka ng power to advance. Be aware. Judge yourself every day. Hindi ako makapagsabi na kayo ay mapunta ng langit. Kayo ang nakakaalam using the Bible, using the Word of God to look kung saan ka na, ano ka na ba, asan ka na ba ngayon? Ikaw lang nakakaalam niyan. Ako naman, bilang supervisor, mag-observe ako sa iyo. I can help you, hey, mukhang ano ka na. Mukhang naanod ka na. Mukhang patay ka na. Kasi kasasabi ko lang sa iyo, hindi mo na natandaan. Tomorrow, again, kalimutan. Yung kalimutan, lalo na pagsalita ng Diyos, ibig sabihin, you grieve the Holy Spirit.
Remember, the Holy Spirit is your reminder. How come nakalimutan mo? It means to say that the Holy Spirit is not activated because of sin. Because of the flesh working. So that's why you have to put death on your sinful nature so that you will not gratify it. So you cannot feed Satan. You cannot open the door for Satan. So you can close the door. The blood is the doorpost of your heart. Yes. Hindi makapasok si Satanas sa puso na may dugo ni Kristo. Kaya kahit anong busy ninyo, I advise you to put God first. You will realize kahit sa trabaho ako, mas lalo akong napuno sa trabaho kasi, wow, nakita ko. Sa trabaho ko, pag nilagay mo pala si Lord, kukunti na lang ang time mo sa katatrabaho mo. Madami ang trabaho, marami kang time para sa Kanya. Sinisituate niya during trabaho, nandun ka, mamaya-maya, you talk to God. Maya-maya, pwede naman kahit nasa trabaho ka, you talk with God. Then you realize you are full of favors. Yes. Nagugulat ka. Yung trabaho mo na hirap ka, hindi mahirap. Full of favors. Yes. God can use your people around you to make things easy for you because that is favor. So yan ang iyong reward because you put God first in everything. Ma-pera, ma-career, kahit anong ginagawa mo sa friend mo, may puntahan ka, may party, put God first. Yes. Do not allow Satan to take any inch. Kailangan mo talaga yan. Because you discover everything would be easy kapag involved si Lord sa lahat ng ginagawa. For if you live according to the flesh, you will die. Tandaan po natin ito. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Kontra sila, di ba? So the Holy Spirit will kill the flesh. Siya lang ang makapatay ng flesh, hindi tayo. Kahit anong pigil-pigil natin, wala tayong kapangyarihan. Siya yung may kapangyarihan. So if the Holy Spirit ang dinesisyonan mo na mag-lead sa iyo, then surely, He put the flesh to condemn. I-condemn niya. Patayin niya yung flesh mo. I hope you can experience this. Kasi pag walang experience, madaling narinig mo, naintindihan mo, pero pag hindi mo na-experience, you can easily forget. Baliwala ito. It will remain letter. Hindi siya magiging rema hanggat hindi mo siya na-exercise. Amen. Yung mga misdeeds ng body natin, ang Holy Spirit lang makapatay niyan. So we will become clean because of Him. So when we become clean, we live. You need to make a choice. Do not live with your flesh. Yes. Put death to your physical nature. Yes. Amen. And so, the Holy Spirit will take over. And the Holy Spirit will give you what? Resurrection power to that dead body, to that dead nature. He will resurrect that and He will give you power. He will give you power in your weakness. Diyan papasok ang Philippians na pinag-aralan natin na i-resurrect ni Lord ang iyong flesh, the works of the flesh. Siya lang makapatay. When you decide to put off, He will kill that and He will put power on it and He will resurrect. Your weakness will never be your weaknesses
anymore. Yes. It will become your strength. Yes. And those who are led by the Spirit are the children of God. So blessed with those who are led. So sabi ko, mukhang di pa naintindihan ng iba. Paano? So i-led ako ba? I-led ako. Magparami ka ng tubig. Yes. Gawin mong swimming pool ang puso mo Yes. ng tubig na salita ng Diyos. Yes. So that you will just flow. Yes. Then you are led by the Spirit. If the Holy Spirit will carry you, no one can pluck you out. Yes. Kasi siya na ngayon ang nagkukontrol sa'yo. Siya na ngayon ang may hawak sa'yo. The devil cannot hawak you because of the Holy Spirit. Lahat ginagawa nila ni Pastor. So live after the flesh, you will die. But if you live after the Holy Spirit, you shall live. Colossians 3:5-6, ito pa. Dalawa na lang. John 14:17 and Colossians 3:5-6. Itong dalawang ito ay very important that the only one that can make you holy, and when you listen to His voice, kaya nga napaka-importante mag-fasting kayo mga leaders. I pity you. Pag hindi kayo mag-fast, you cannot discover the control of the Holy Spirit. Hindi kayo mamatay, mabubuhay kayo pag nag-fast kayo. Amen. Yes. Ito kasi ang pinapalitan ng Lord ang mind natin. Every Friday, normal sa akin. Wala na akong naramdaman, patay na eh. Kasi nakaset na. Kung sa clock mo, every 5 o'clock nakaset, set na yan. Minsan nga, hindi pa nag-ring yung clock mo. Matayo ka na dahil nakaset na sa mind mo. The power of God is given unto you. The ability. Power means the ability of God in you. The ability to think. The ability to respond is the power of God. Yes. Working inside of you. Gamitin natin yan. I tell you one day of fasting, for me, hindi siya enough kung compared sa iba. But I believe, sa 4 times a month mong gagawin yan, yung makarinig ka lang ng boses na di-develop. Yes. Importante sa last days ang marinig mo at certain ka na boses talaga ng Lord yun. Kasi darating ang araw, wala na tayong babasahing Bible. Yes. Boses na lang. Mind you, kung di man kayo nang babasa, kung di lang alam nyo, mas maraming alam si Satan. Paano yan? He talks like an angel. He talks like God. So pag hindi ka familiar, sa last days talagang wala na tayong magagawa. If you hear, if you have ears tonight, let them hear. Yes. Pag hindi mo yan na rinig, you are judged already by the Lord that your ears are shut. Hindi mo narinig. God is a God of warning. You have to know that He has a wrath to come. Yes. To those people who do not follow His instruction. Obviously, the work of the Spirit is love, peace, joy. While your flesh is what? Adultery, immorality, idolatry, and all those hatred and all that stuff are all the fruit of the flesh. Lahat tayo meron yan. So ano na lang ang gagawin natin pala, Pastor? Kaya nga, ang advice doon sa 2021, put to death your flesh by walking in the Spirit. Once na Holy Spirit na ang kasama mo, that's the word. There is no gratifying of your sinful nature. Nandyan yung fleshly desire mo, pero you can resist. Yes. Because you have the power inside. Yes. You
Yung nakikita mo nagkakaingitan na, naglalampungan na yung iba, ikaw wala kang boyfriend, Francine. Dahil meron kang strength sa loob. Yes. That is not a big deal to you. Yes. Hindi ka na yung katulad ng iba naglalaway-laway ka. O lagay natin sa pagkain, naglalaway-laway ka pag nag-fasting ka, naamoy mo yung paborito mo, hindi ko kaya, bahala na. Pastor, nadating si Juan Pastor, nag-break ako. Proud pa. Break? Alam mo yung break, you disobey. Para sa atin, ang breaking kasi is led by the Holy Spirit. Hindi mo tingka lang nabisita, nag-break ka. At tulad ng kapag merong pero seldom na magsabi, pag wala ang boses ng Holy Spirit sa iyo, mamimislead ka. Nag-break ka na hindi naman leading, yan ay disobedient yan. Declare ka ng fasting tapos hindi mo pala gawin. Anong gagawin mo? Tapos, hindi ko kaya mag-break ako gusto. Mas mabuti pa, aminin mo na, siyempre, hindi ka sanay ka talaga lamon to death. So, ang gawin mo, biscuit, maybe 1 meal, hanggang sa makarating ka sa isang araw. Mas gusto ni Lord yun kaysa naman tapos break ka. Sabi ni Lord, ang sakit naman, binibreak mo ako. Kasi ang akala natin pag-break, naintindihan ni Lord. Kasi hindi ko kaya, mamamatay ako. Ha? Hindi ka na makakain, mamamatay ka? Na isang araw? Na isang That's life. So kapag ikaw ay namumutla, ibig sabihin, the demons are getting out. Hindi yung, hindi, huwag kayo lumabas, kakain. Natindihan niyo ba? Ganyan lang narinig. Okay, you should clap. Natural lang dahil na-distract yung usual na kain mo. Natural, mayroong pagbabago sa naramdaman mo. Pero hindi ka mamamatay niyan. That's a lie. Ngayon, ikaw, dahil nagbabow down ka sa belly mo, yung na-adjust mo belly mo. Titest ka talaga pag fasting ka. Automatic yan. Huwag kang mag-fasting na, may test pala, huwag na lang. Ano daw yun? Kaya nga, pag sabi ng Lord, if you obey, ayaw ni Satan mag-obey ka, so lahat gagawin niya ang destruction for you not to obey. Now, you have to overcome. Yes. You overcome mo yung destruction para lang maka-obey ka. Yes. Dahil alam mo, pag nag-obey ka, may blessing. So, are you blessed tonight? Yes. So, be led. And by the Spirit of God, tayo ay nahihirapan sa ating walk sapagkat kulang tayo ng water, kulang tayo ng oil. In other words, the word is kulang or short tayo sa pagkain, sa substance. Kaya hindi tayo, hihina tayo. Sa fasting naman, ang pinapaano mo dyan is yung voice. Kaya ka nagiging discerner, nadadagdagan yung discernment mo, nadadagdagan yung parameter ng vision mo. Yun ang kanyang promise. Yes. That when you fast from the pleasure of your earthly body, you will see spiritual thing greater. Yes. Palakpak. Huwag kayong mag-fast kasi sinabi ni Pastor. Yes. Mag-fast kayo kasi naintindihan nyo. Amen. Ngayon, dali nyo mag-break kasi hindi nyo naintindihan. Si Pastora kasi ay sinusunod. E di double yung kasalanan nyo. Huwag kayo mag-fast. Although ako ay nag-a-announce, tulad ni Esther, nag-a-announce sa constituents na, let's do the fast for our nation. Ito, individual. Let's do the fast
Because I want you to hear the voice of God. Yes. I want you to be established in His voice. Because we are on the last days. Lights will distribute the power through channels. Ngayon kung wala kang channel kay Lord, ibang boses ang marinig mo. And you will just be astray. I want you to hear the voice of the great shepherd. Yes. Because kung hindi mo narinig ang voice ng great shepherd, hindi ka pwedeng masasabi niyang sheep ka niya. Yes. Because the sheep knows my voice and they only hear my voice. Amen. Are you blessed tonight? Amen. Shall we give a clap offering to the Lord? Come on. So you know your enemy? The flesh. Wow. And obviously, ulitin natin, you cannot enter into the kingdom of God 2021, brother. You cannot enter into the kingdom of God without putting to death all this. Obviously, 17 yun. Maraming sa English. Pagkakaingit-ingit, paglalasing, kalayawan. Tagalog nga, pero medyo mahirap intindihin. Okay. So, ano sabi niya dito? The flesh desire is contrary to the spirit. Tuwing sa umaga, the flesh will always tell you, oh, busy ka, huwag ka na mag-pray. Number 1 yan. Or, busy ka, nakalagay busy. So, automatic, lalabas sa mind mo, hindi tayo mag-pray. Kasi busy. Hindi tayo magbasa ng ano. Maraming paraan. Like, sa table ninyo, may mga cards na nabibili. Kuha ka. Maraming pa. Audio. Sa inyong mga sasakyan, mag-audio kayo, 1 chapter while driving. Pagdating nyo sa sa trabaho ninyo, loaded kayo ng salita ng Diyos. Yes. May cellphone kayo, magpa-load kayo. That is my advice to you. So the flesh desire is contrary to the flesh. Obviously, as ano yan, you will be shocked, all Christians. Maraming pastor ang nandito pa rin. So you need resurrection power. Mga pastors, mga ministers, hindi mo pwedeng pigilan kapag ang flesh manda. Okay? Asa na? Yung abuse. Good. Ayun. Ayan. 20. Di ba? Sabi ko kanina. 20 to 21. Oh, sa baba. Sa taas pa. Sa taas pa. Obvious. Sexual immorality. Impurity and debauchery. Idolatry, witchcraft. Ikaw nyo nga ilan? Sexual immorality, 1, 2, debauchery, 4, 5, hatred, discord, jealousy. Kailangan yan, mag-ano sa mind ninyo yan, fits of rage, selfish, ambition, dissensions, factions. Makikita mo ito sa church natin. Present ito, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before. I also warn you over and over again that those who live like this will not inherit the kingdom of God. And Luke 4:42. I want you to stick on this. The reason why Jesus came is because of this kingdom. Yes. He came to establish the kingdom of God here on this planet Earth. Yes. And He is going to use you and me to Yes. establish the kingdom of God Amen. in this planet Earth. Yes. At daybreak, Jesus went out to a solitary place. The people were looking for Him, and when they came to where He was, they tried to keep Him from leaving them. But He said, I must proclaim the goodness of the kingdom of God.
to the other towns also, because that is why I was sent. We, VCF, are proclaiming the kingdom of God in my book. The fact na nakaabot po tayo ng 20 years doon, ibig sabihin na prove natin na the sustaining power of God is upon this ministry. Amen. 28 years na po tayo dito sa South Cotabato. It means to say that the kingdom of God is here, already here. Amen. We produce the kingdom principles in our lives na napakita naman ng pagbabago ninyo. Obviously, the power unto salvation is in this principle. Kaya hindi tayo na tumitigil ng katadala, ng kapuproclaim katulad ni Jesus ng good news of the kingdom, because it is the power unto salvation. Isa ka sa mga prutas. So if I am the product of the goodness of the kingdom of God, I must preach this one, because this is the purpose why I am still alive. Yan ang sabi ni Jesus. Like Nota 43. Everybody say that. I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. So if you ask, why does the Father in heaven send Jesus? To proclaim the kingdom message to the all human race. And we are privileged na nandito na ang kingdom sa atin. Hindi na tayo nag-imagine asan, nandito na sa ating loob. All we have to do is to practice it so we can have impact in our society, and because we are trained. May school of the Spirit tayo. Meron tayong training dito. Tinitrain tayo ng royal kind of life, eternal kind of life yung training natin dito. That will make you an influencer in this world. Jesus came to influence the world with this principle. Ngayon, kung ito ay umaandar na sa'yo, obviously, sino dito ang magsabi na hindi nagresulta sa buhay ninyo? Nag-umpisa si Pastora 2015 ng Kingdom Principle. Marami ang nagbago sa principle na yan. Look at you now. It's the product of the principle na ginamit natin. Noong araw, religious principle ang ginamit natin. Wala. Wasak. Nung nag-start tayo, nakita niyo naman ang inyong pagbabago. Physically, spiritually, how you manage everything, dahil kumplito ang kingdom principle. Takot ang demonyo sa kingdom of God. Amen. So that's why we are bearing that, we are proclaiming that in everywhere we go, because ito ang purpose kung bakit nandito pa tayo. Yes. In these last days, the wicked, the evil people will be drawn with what? With sin. That would be the last trumpet of God. Na kapag ang lahat na ay madilim na, the children of God will rise. And that is the last trumpet of God. When that trumpet will sound, all the children of God bearing the kingdom of God will rise and shine. And the end shall come. Okay, so let's pray. Heavenly Father, we thank you na binigyan nyo kami ng another armor, another way, strategy, how to kill the flesh that killing our anointing. Our anointing will be watered down because of our flesh, because of our will, the free will to choosing the spirit, the physical pleasure. So thank you, Lord, for reminding us
that we cannot inherit whether we are born again or non-born again. We cannot inherit the kingdom of God if we are still living in the flesh. Father, I thank you. I believe that this message, this word tonight will become rhema to each and every one of us. Let the fear of God will continue to be built in our hearts. May we continue, Lord, to be walking in the Spirit no matter what until the day you come and we see you face to face. This is my prayer for everyone. And Lord, when they go out from here, they have that urgency of spreading the kingdom of God principle. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. God bless and love you.